for the safety of our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a Caesar and we... Anong Caesar? Utang inang presidente to. Baliw po talaga. Ay nako, alam niyo umatin ako ng Bible study kanina. Pahiyang-pahiya ako. Yung sa Bible study na inatinan ko, sabi, bawal magmura. Siguro naman mapapatawad ako ng Panginoon kung nagmumura ako ngayon. Kasi ito naman, demonyo to minumura natin. Pantayin mo pati si Cesar na damay. Ina naman talaga, ulitin natin si Cesar. Our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a Caesar and we, the Philippines... Cesar. Oy, Cesar, lumabas ka na. Hinahanap ka rin ni Bongbong kung nasang ka man, Cesar. Buisit ka. Ay, magandang araw, mga banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi. Ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. At ang vlogger na walang kakwenta-kwenta. Kamusta naman? Kamusta naman mga bossing? Nandito na naman tayo, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Lahat ng mga sasabihin natin dito ay walang katotohanan sa mga kinauukulan dyan, ng mga nanonood, mga nakabantay dyan. Ngayon pa lang sinasabihan ko na lahat na sasabihin ko dito hindi totoo. Kaya huwag kayo masyadong pikon Nandito ako para mag-entertain lang ng mga walang magawang mga Pilipino sa buhay nila. Kaya nanonood ng mga walang kakwenta-kwentang content natin. At pasasakitin na naman natin ang mga uluwa tayo balong-balo ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, visit, pabigat, walang silbi, switik, salot, prok sa buhin, dot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusyer, kawatan, mga kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga engkanto, mangkukulam, mandurugas, mandarambong, mandurukot sa pera ng taong bayan, mga masasamang elemento at masasamang espiritu, mga demonyo, satanas, hudas, barabas sa gobyerno. At lagi tayo nagpapaalala mga bossing na kayo po ay panatilihing naka-subscribe sa lahat ng mga accounts natin sa YouTube. Meron po tayong dalawang channel sa YouTube, ang Boss Dada TV at ang Boss Dada 2.0. Siyempre sa Facebook meron din po tayong dalawang page, ang Boss Dada at ang Boss Dada. Dalawa lang yan, Boss Dada lang yan. Yung isa, ito, yung nasa taas, yung nasa taas na yun, yung naka, para si Mr. Clean. Yung profile picture. Yung isang profile picture naman, yung kasama si Bibi Sara. Dalawa lang yan huwag kayo naniniwala doon sa sa ibang mga account dyan nanghihingi ng mga ng mga abuloy hindi tayo yung mga nanghihingi ng GCash ganyan, nagbibigay ng walang ganun. Okay, huwag kayo maniniwala. At mga bossing, mainit pa rin ang mga balita sa bayang Pilipinas. Pasensya na kayo ngayon lang ako nakapag-vlog na nakalabas yung mukha ko. Tangkilikin nyo pa din yung mga ina-upload ko dahil kapakipakinabang yan sa inyong kamalayan. Lahat ng ina-upload natin dito, sigurado ako na may silbihan sa buhay ninyo. Kaya panunuorin ninyo. Nandyan yung mukha ko, wala, panoorin nyo yan. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe mga bossing At sige na, simulan na natin kagad ang mga maiinit na balitaktakan dahil napakalupit ng mga balita natin ngayon. Pero sige na, simulan na natin kagad dito sa sa mga nangyayari diyan sa gitnang silangan Asia. Diyan sa may Middle East. Meron pong merong press con ng ating mahal na presidente. Bakit mahal? Dahil simula nung naging presidente yung kumag na yan, lahat nagmahal. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga hindi minamahal, minahal na sila, nagmahal na sila. Kahit yung mga bato na yung mga puso, nagmahal pa rin. Ganyang katindi itong presidente natin na hindi mo malaman kung saan kumukuha ng ng kapal ng mukha. So syempre patuloy pa rin ang gera diyan sa Middle East mga bossing. At naku, ang BRICS yung BRICS. Nagagalit ang BRICS dahil daw iniwanan daw sila ng bansang Amerika at sinuportahan at pinrotektahan lang ng bansang Amerika yung Israel. Pero yung ibang mga bansa na dapat may mga base militar sila na poprotektahan nila, pinull out daw nila lahat ng mga armamentes nila doon. Tumulog lang sila or sumuporta lang sila doon sa sa Israel. So nagagalit yung yung mga miyembro ng BRICS na umaasa sa protection nila dahil yun lang naman ang pinapangako lagi ng Amerika, protection so ganun medyo nagkakaproblema sila. At saka ito na. Ito nung nakaraan nakita ko parang pati Lebanon na binomba na at bumobomba na din. Sumasama na rin sa gera.
Medyo delikado ito Sabi ko nga sa inyo, sobrang hirap ng sitwasyon natin dahil ultimong gobyerno ang umamin na ang inaatake ng Iran ay yung mga base militar ng Amerika dahil sa galit nila sa Amerika sa pakikialam sa pag-i-empower ng Amerika di umano dyan sa Israel. Kaya yun, tinitira yung kanilang mga base militar. Marami rin tayong mga base militar dito sa Pilipinas, delicates yan. So, yung mga base militar natin dito sa Pilipinas, Diyos ko po, baka yan naman ang atakihin nila. Sabi nga, hindi naman yan siguro aatakihin ng Iran dahil sobrang layo. Walang hiya kayo. Kahit sobrang layo niyan, kung yung missile niyan aabot hanggang dito, wala man tayong depensa, delikado pa rin. Bakit? Kasi nga, kung gusto nilang maparalisa, yung makaganti sa Amerika, lahat ng kakampi ng Amerika, kakanain nila. Ultimong mga Arab countries na kapitbahay ng Iran, binobomba na nila dahil nga sa pakikiisa sa mga Amerikano. Siyempre ba naman, napatay ng mga Amerikano yung kanilang presidente o yung kanilang leader, siyempre talagang magagalit. Yan itong pinakamasama niya, pinakanakakatakot yan kapag yan nag-progress into a holy war. Pagka nag-progress yan into a holy war, naku po, malaking problema yan kasi meron tayong mga kapatid na Muslim dito sa Pilipinas. May mga neighboring countries tayo dito sa Southeast Asia na mga Muslim na believers po. So medyo delicate yan Minamaliit nyo yan, sabihin nyo. Hindi aabot yung missile ng Iran dito. Oo, pero yung paniniwalang Islam, aabot yan dito sa Pilipinas at meron yan sa Pilipinas. Actually, ang pinakamatandang relihiyon dito sa Pilipinas ay Islam. Paano yan kung naging holy war ito? Itong mga kapatid natin na Muslim dito sa Pilipinas, yung naisip na nila na, oh my God, this is not a war between two countries anymore. This is a holy war. Gera na to ng paniniwala at pananampalataya. At kapag kagano ng usapan, tandaan ninyo mga kapatid natin na Muslim dyan sa Mindanao, halos lahat yan may baril tayo, tapos tayo wala. Sabi ko nga sa inyo, paano kung isang araw, magising na lang tayo na yung mga kapatid natin dito sa Pilipinas na Muslim maging ibang epekto sa kanila ng mga nangyayaring gera na yan, tapos gumanti sila sa mga hindi nila kaparehas ng paniniwalang spiritual at itrato nila ito bilang jihad o holy war. Medyo delicate yan mga bossing Huwag niyo minamaliit yan. Sobrang delikado natin dito kasi lalong-lalo na merong mga tawag dito, base militar ang Amerika dito. Ang isang problema pa natin alam niyo, marami kasi akong mga kaibigan na mga Muslim, mga Islam, nakikita ko yung mga profile picture nila talagang kumbaga nakikisimpatya sila sa mga kapatid nila sa paniniwala diyan sa sa Iran. Yan, so sana lang hindi talaga tayo madamay dyan. Kasi sa totoo lang, malaki ang epekto ng gera na yan dyan sa Middle East, dito sa Pilipinas. Napakalaking epekto niyan sa ekonomiya natin. Imaginein mo wala pang gera dyan or hindi naman masyadong malala pa yung gera dyan. Ang hirap-hirap na ng sitwasyon natin. Tandaan nyo, wala tayong sariling mina ng langis. Karamihan ng langis at gasolina na ginagamit natin dito, dyan nang gagaling sa Middle East. At binobomba ang Middle East ngayon. So paano na yung ating ekonomiya? Lalong-lalo na ganito pa naman katanga. Ganito pa naman kainutil yung presidente natin, Diyos mio. Paano tayo iraraos ngayon yan? Ngayon, nung nakaraan, di ba, binatikos natin siya doon sa kanyang pagpipresko ng linggo, nakita natin hindi man formal yung kanyang pag-address or pagdi-deliver ng kanyang kumbaga yung pag-address niya sa mga nangyayari dyan sa Middle East. Ginanap lang yan dyan sa garden. Nagpapatay lang yata siya ng aso ng mga oras na yan. Hindi man siya nagbihis, hindi man yata nanligo, nanlalagkit parang yung damit na yun, ilang araw niya nasuot so hindi man lang proper, nagpunta man lang sana siya sa opisina or dyan, kung saan man siya nandoon, siguro naman may lamesa dyan. Meron naman sigurong white wall dyan o neutral color na background. Pwede naman siguro siyang sumandal doon, tapos saka siya nagpakuha ng lagyan siya ng mga ilaw para magmukha siyang buhay. Kahit mukha na siyang bangkay, di ba, na magsalita, i-address man lang yung issue. At saka sana man lang ginawa nila ng maganda-gandang script. Mantakin mo ang binitawan niyang salita. Huwag kayong mag-alala. Pag meron na ako mga balita, ibabalita ko sa inyo. Walang hiya yan. Wala siyang inilay na plano para sa mga kababayan natin Pilipino. Imagine lagi niyong tatandaan, ang tagal na nitong alitan na ito. Ang tagal na nitong alitan na ito. Actually, panahon pa nga ni Pangulong Duterte, may mga alitan na itong mga ito. And si Pangulong Duterte, every time na may mga ganitong mangyayari, lagi siyang merong contingency plan. Pero itong administrasyon na ito, tingnan ninyo kung may plano talaga siya sa inyo. Panoorin natin itong balitang ito at ating reaksyonan. Bongbong Marcos para matugunan ang nagbabadyang taas presyo sa petrolyo sa mga susunod na linggo. Para sa detalye, may Express Report si Maricel Halili live mula sa Malacanang. Base, ano-ano ba yung mga hakbang na binanggit ng Pangulo? Ruth, pinag-aaralan ngayon ng Malacanang kung kailangan bang humingi ng emergency powers. Doon pa lang mali na Doon pa lang palpak na.
So mantakin mo, pinag-aaralan pa lang nila. Pucha, ganyan sila lagi. Sa tuwing may problema, lagi nilang pinag-aaralan. Paano mag-aaral? Hindi nga nag-aaral yan eh. Di ba? Sabi nga ni Cayetano doon sa debate nila nung vice presidential election nung 2016 eh. Oo, meron daw siyang diploma sa Europe, sa UK. Oo, sa Oxford ba? Pero peke daw, walang hiya Noon nga may pang-aral yan Noong mga panahon nga na dapat nag-aaral yan, hindi nag-aaral yan, ngayon pa kaya. Tumanda na yan, yung utak niyan kumbaga sa alam niyo yung isang traktora na 50 years nang naka-imbak. Oo, yung makina noon puro kalawang na. Kumbaga seized na yung yung mga bearing noon, hindi na umiikot. Ganyan yung utak ni Bongbong. Yung utak ni Bongbong parang siguro mga gapiso na lang yung gumagana diyan. Imagine mo, sa tagal nang nangyayari nito at matagal nang nagbabadya ito, dapat meron na kayong naka-ready na plano para i-activate nyo na lang. Hindi ba? Parang tayo, anong ginagawa natin? Hindi ba lagi tayo taon-taon nagfa-fire drill tayo? Taon-taon bibigwan tayo, yung earthquake drill tayo. Lagi nating ginagawa yan para kahit wala pa, alam na natin yung gagawin natin pagdating nung panahon na tumama sa atin yung mga kalamidad na yan. Hindi ba dapat ganoon? Dapat ganyan ang ginagawa natin. Ngayon, itong gobyerno natin, dapat sa mga ganitong sitwasyon, lalo na alam mo may mga tao ka doon, alam mo na may mga maraming mga bagong bayani na nandoon na naghahatid sa iyo ng limpak-limpak na salapi para mapatakbo ang ekonomiya mo, dapat man lang meron kang plano na in place, hindi ba? May plan A ka, plan B, plan C. Kumbaga, kapag ganito lang, ito ang gagawin natin. Kapag lumala, nag-level up, ito yung gagawin natin. Kapag talagang katulad na nitong talagang tirahan na talaga, o kahit sino na lang mamatay, dapat meron ka din, hindi ba? Tamo, ang sabi nila, pinag-aaralan nila. Pag-aaralan pa lang nila. Ngayon ito yung pinag-uusapan dito sa petrolyo, pag-aaralan pa lang nila. Mantakin ninyo, wala tayong sariling minahan ng langis. Wala tayong sariling minahan ng langis, nag-aangkat lang tayo ng langis. Hindi mo ba nang naisip na paano kapag lumaki itong gera nila, mahihirapan tayo pag yung isang maliit na ilog o tubig ng daanan ng mga langis hinarang ng Iran, paano na yan? So, saan tayo kukuha ng panibagong o kaya kung hindi man mag-invest na tayo to renewable energy para magka-problema man tayo sa pag-aangkat ng langis dahil sa gera na yan or mga posibleng mangyari masama, meron tayong pagkukunan ng enerhiya, di ba? Dapat ganun. Wala Ngayon pa lang nila pinag-uusapan Ngayon pa lang, akala mo naman ngayon lang nangyari yung awayan na yan. Tagal-tagal na ng awayan na yan. Oo, si Gloria Arroyo pa lang ang presidente, nag-aalita na yung mga yan. And I believe lahat ng mga gobyerno from Pinoy, from Gloria, from PRD, meron silang contingency plan or meron na silang mga plano in place. Tingnan mo ginawa ng Davao City, di ba? Davao City to ganito kagaling ang Davao City. Nanawagan sila sa lahat ng mga Pilipino lahat ng mga Davaoenyo na may mga kamag-anak doon sa abroad at magkaroon ng problema. Halimbawa, hindi sila mapadala ng pera dahil sa nangyayaring problema doon. At mangailangan sila nakabukas ang lokal na pamahalaan ng Davao para bigyan ng tulong kung anumang klaseng tulong ang pangangailangan nitong mga dependent ng mga OFW na mga Davaoenyo sa mga apektado ng mga lugar. Naisip yan ni Mayor Basti Duterte at ni Vice Mayor Rigo. Ilang taon lang si Rigo, ilang taon lang si Basti. Wala pang 40 anyos. Tama ba? Bata pa si Basti, wala pa yatang parang 39 lang yata yun. Pero naisip niya yan, di ba? Tingnan mo si Bongbong naisip ba yan? Tingnan mo yung taga Abu Dhabi, yung hari ng Abu Dhabi. Anong sabi niya? Maraming mga na-stranded dito sa bansa namin na mga turista. Huwag kayo mag-alala, magstay lang kayo dyan sa mga hotel ninyo. Kami na ang bahala kami na magbabayad ng mga, hindi na kayo magbabayad ng extra para sa extension. Kami nang bahala. At dahil na-delay yung mga flights ninyo, huwag kayong mag-alala kapag na-settle ito at pwede na tayong lumipad, gobyerno na namin ang bahala na maglilipad sa inyo kung saan nyo man gusto ng mundo magpunta. Hindi ba yung mga ganun? Mantakin mo, ito si BBM. Wala tayong sariling pagkukunan ng langis pero iniisip pa lang niya ngayon o pinagpaplanuhan pa lang nila ngayon kung anong gagawin nila. Anak ng tinapay talaga naman tong administrasyon na ito. Wala ang silbi talaga. Si Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon siya ng otoridad na maibaba yung excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay kung ma-meet nila yung mga criteria para rito. Ang paliwanag dyan ni Finance Secretary Frederick Go, dalawang bagay yung kailangan na i-consider. Tandaan ninyo, nag-conduct ng briefing sa mga cabinet secretaries niya.
Si Ralph Recto. Si Ralph Recto. Si Bongbong wala. Saan ka naman makakita ng ganyan? May nangyayari sa bayan mo. Tapos ang nagkakandak ng cabinet meeting, special assistant to the president. Ay, hindi pala special assistant, executive secretary. Sabi ko nga sa inyo, si Senator Bongo, naging special assistant to the president yan / executive secretary. Hindi yan nagkandak ng meeting. Laging si Pangulong Duterte yung nandoon. Nandoon lang si Bongo para magbigay ng mga papeles, magpapirma, siguro mag-take down ng mga mapag-uusapan nila. Pero never siyang nagkandak ng hearing na nagpanggap siya na presidente. Ganito kawalang kwenta ito si Bongbong. Nung nakaraan si ES Recto ang nag-head nung nag-head nung meeting. Wala siya. Anak ng tinapay. Sabi ko nga sa inyo, ito pag natulog to, walang may nakalagay ito sa labas ng pinto niya. Kala mo nasa hotel tong Tukmol na ito eh. Naglalagay siguro yan doon sa labas ng pintuan niya na do not disturb. Gago talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka presidente ka, 24 oras presidente ka sa loob ng 6 na taon. Mas matindi ka pa sa 7-Eleven. Yung 7-Eleven, kapag ka natripan ng mga crew nila, magsasara sila. Pero kapag presidente ka, simula nung nag-take ka ng oath, hanggang sa matapos ang termino mo, hindi yan 5 to 8. O hindi yan yung mali. Hindi yan 8 to 5, yung gigising ka ng alas 8 tapos alas 5 off hours mo na. Hindi ka na pwedeng abalahin. Hindi po, 24-hour job po ito for 6 straight years. Oo, for 6 straight years. Hindi pa pwedeng magpahinga ka. O kung sakali mo magpahinga ka, siguraduhin mo na maayos ang bayan mo, na didelegate mo ng maigi. Aba, mantakin mo, merong gera sa Middle East. Nag-press con siya, cellphone lang gamit. Sa tabi lang nung tinatambayan nila, nasa garden lang siya, hindi man lang nagpunta sa ganito, sa podium para may selyo man lang ng Malacanang. Hindi na siya nag-effort. Basta nagsabi lang siya doon na lahat ng mga kababayan natin ay nasa mga mabuting kalagayan. Sila po ay mga nasa bomb shelter. Gago. Diyan sa Israel, yung may mga bomb shelter lang diyan, naka-dedicate lang yun sa mga amo. Hindi yun naka-dedicate sa mga trabahante nila, tanga-tanga nito. Walang saan ka makakita ng bansa na merong ang tawag diyan, yung bomb shelter na kayang i-accommodate lahat ng tao sa bansa nila. Walang ganun. Loko-loko talaga to eh. O sige, diretso natin. Una ay yung presyo ng produktong petrolyo o yung Dubai crude. Kapag umabot na ito ng $80 per barrel, isa na yan sa magiging konsiderasyon. At pangalawa ay yung tinatawag natin na duration. Gaano ba itatagal kung higit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude? Alam naman kasi natin na malaki yung ating dependence sa Middle East pagdating sa oil supply. Kaya kabilang ito sa mga ikinukonsidera nang sa gayon ay hindi naman maging pasanin talaga ng husto ng ilang mga sektor yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, nakasaad naman sa ating batas na oras na umabot ng $80 per barrel, ang Dubai crude ay magbibigay na sila ng mga government subsidy sa ilang targeted Patay tayo dyan. Yan na naman, subsidy na naman, ayuda na naman. Sabi ko nga sa inyo, baka nga mas gusto pa nilang nangyayari ito para magkaroon sila ng authority para gamitin yung emergency powers para saan? Magbigay ng ayuda. Pucha, syempre, malapit na naman ang eleksyon. O, di ayudahan na naman yan. Kukuha na naman sila kung saan-saan ahensya ng gobyerno na naman. Baka kumuha na naman sa PhilHealth yan. Baka kumuha na naman sa Pag-ibig sa SSS yan, kung GSIS, kung saan-saan. Baka magbenta na naman ng ginto yan. O, di ba? Pinagbibenta nila yung ginto natin. Baka magbenta na naman ng ginto yan. O, tapos ipang-subsidize na naman kunyari. Baka sila lang magsasubsidize. Tanginan to mga to, style nyo bulok. O, katulad yan, yung pagbibenta ng ginto, katarantaduhang malaki yan. O, anong reason nila ba't sila nagbenta ng ginto? Kasi daw ang taas ng ginto ngayon. Gago ka pala eh. Mataas ang ginto, kung marami kang ginto, di malakas ang ekonomiya mo. Ibig sabihin, kung halimbawa ako, meron akong ginto, halimbawa itong gintong kwintas ko na to, nakita niyo ang gintong kwintas. Halimbawa, nabili ko to, nag-iisa tong kwintas ko halimbawa, nabili ko to ng 100,000, halimbawa. Nabili ko yan ng 100,000 5 years ago. O pag-check ko ngayon, tumaas yung ginto. Wow. Pag-check ko ngayon, OMG, 300,000 na siya. Alright. So, kumita na ako. Hindi ba kumita na ako ng 200,000 kung 100,000 ko siya binili? O ngayon, ang gagawin ko, dahil mataas yung presyo ng ginto, hindi ko naman kailangan ng pera. Ang gagawin ko ngayon, ibebenta ko ngayon. Ibebenta ko ngayon yung ginto ko. Yes, meron ako ngayon 300,000. So, plus bubulsa ko ulit yung 100K ko, meron akong 200,000. O ngayon, wala na akong kwintas. Gusto ko ulit ngayon ng kwintas. Gusto ko ulit ngayon ng kwintas. Siyempre, itinabi ko muna yung pera ko. Biglang nag-shoot ulit yung ginto. Bibili ko ng gintong kwintas. Ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa pilihan ng ginto. Alam niyo kung magkano na to? 400,000 na. Nalugi ako?
o kumita ako? Gago kayo eh. Eh di nalugi kayo kasi hindi naman porket tumaas ang ginto, dapat ibenta mo na yung ginto mo, tanga. Ibibenta mo lang yan kapag kailangan mo na. Eh paano kung talagang ang lakas ng ekonomiya ng isang bansa kung gaano karami yung gold reserve nila. Kapag madami yung gold reserve nila, lalo na sa mga ganitong panahon na nagkakagera, kasi nga ang value ng pera mo bumababa yan. Papel lang yan eh. Papel lang ang pera. Oo, kaya nga nung panahon ng World War II, 'di ba? Anong tawag sa pera ng Hapon? Mickey Mouse money. Nawalan siya ng value. Oh, pero yung ginto, mga bossing, kahit masunog lahat ng pera mo, pero kung ikaw ang pinakamaraming ginto sa buong mundo, mayaman ang bansa mo. Kasi ang presyo ng ginto sa Pilipinas at ang presyo ng ginto sa Amerika, presyo ng ginto sa Europa, parehas. Ano yun? Universal. Pero yung piso mo, yung peso, kahit kasing laki yan, kahit mas maganda design yan, doon sa pera ng Amerika, mas malaki yung value ng pera ng Amerika. O kaya pinakawais na mag-invest ka sa ginto. Pinakawais yan. Bakit tayo nagbenta ng ginto? Putang ina niyan. Tapos itong pinakamasama, saan nila dinala yung pinagbentahan ng ginto? Wala. Nga, hindi nila masabi kung saan. Oh, di ba? Yan ang impeachable offense. Yung hindi mo maipaliwanag saan mo dinala yung perang pinagbentahan mo ng ginto. Tapos ang ini-impeach ninyo si Inday Sara, mga gago talaga kayo eh. Oh, sinasabi ko sa inyo, mga wala kayong utak eh. Sectors, kabilang na nga dyan yung transportation at yung agriculture sectors. Pero ang pagtitiyak kanina ni PBBM sa kanyang pahayag, meron pa tayong sapat na supply ng petrolyo sa susunod na 50 hanggang 60 days. Pero panawagan pa rin nila, partikular sa mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng paraan para sa ngayon pa lang makapagsimula na tayo makapagtipid sa paggamit ng kuryente nang sa gayon ay hindi naman masaid yung ating supply. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at Finance Secretary Frederick Go. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing. Hindi pa sure. Oh, tangin na, nandiyan ka pa. Umalis ka na dyan. Wala naman palang kasiguruduhan sa'yo. Walang hiya, oh. Ikaw bilang ama ng ng bansang ito, extreme measures ito. Oo, mag-commit ka sa tao. I will do my best. Papapayagin ko ang Congress at Senate. Oo, kasi ang importante rito yung buhay ng mga Pilipino, and kung kailangan na i-approve na yan ngayon, ipapa-approve natin yan kasi nga importante yan sa atin, buhay ng Pilipino nakasalalay dyan. Oo, we are not sure if this is a sure thing. Hindi daw siya sure, pero tatry niya. Paano kung hindi pumayag yung mga yan? Di nga na, kami na naman ang kawawa. Wala ka talagang backbone eh, wala ka talagang bayag eh. Walang hiyang presidente na ito. And it could be helpful is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Ulul! Yan din sinasabi nyo, meron tayo sufficient supply ng agriculture products, may sufficient supply ng sibuyas, may sufficient supply ng bigas, sufficient supply ng bawang. Pero putya, ba't kayo nag-aangkat? Oh, hindi ba? Style nyo bulok na naman yan. Sufficient. Putya, manluloko ka eh. May maniniwala pa ba sa'yo? Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. I'll use earthquake na lang as an analogy so that it's easy for all of you to understand so that we don't overreact. Even an earthquake, for example, of very, very high intensity, but if the earthquake's only 1 second, walang mangyayari. Okay, but a low intensity earthquake that lasts, say, 6 hours, tumba ang building. Okay, so it's a combination of price and duration, just like an earthquake, intensity and duration. Utangin ng analogy. Akala mo grade 1 ang putya, oh. Walang iya, ipapaliwanag mo lang naman kung gaano magiging katagal itong gera na yan. Pero dapat bilang isang gobyerno, lagi yung iniisip yung worst. Oo, lagi yung iniisip yung worst case scenario. Laging ganun. Pag nagplano ka, laging may worst case scenario. Oo, kasi sabi nga nila, if it will go bad, it will go bad. Oo, ano nga palang Murphy's Law yata tawag dun eh. Diba, Murphy's Law yata tawag doon yung kahit anong pilit mo, kahit anong gawin mo, perfect yung plano mo at gaano ka kasigurado, if it will go bad, it will go bad. If something's gonna happen, something's gonna happen. Hindi mo yun makokontrol. At dapat, if that happens, meron kang contingency plan, meron kang plan at in place if ever that happens.
Ngayon, sinasabi nito is parang hindi, depende kasi yan eh. Depende kung magtatagal yun o kung mabilis lang yan. Huwag kayong mag-alala. Tangina, huwag kayong mag-alala. Wala kayong mga utak pare-pareho. Paano hindi kami mag-aalala? But more than the oil price hike, mas concern ngayon ng pamahalaan yung kaligtasan ng mga kababayan natin na nasa Middle East. Sa pagtataya nga ni Pangulong Marcos, more than 1,400 Filipinos yung gusto nang magpa-repatriate mula dyan sa gitnang silangan. Nakikita nilang pinaka-delikado para sa mga Pilipino ay yung ilang areas dyan sa Israel. Ang problema, kahit na magpadala tayo ng eroplano sa kanila, wala namang bukas na paliparan. Delikado rin kasi kung halimbawa mapayagan na mapalipad yung ating mga eroplano, ayaw naman ni Pangulong Marcos na matulad daw tayo dun sa naunang insidente ng jet plane o fighter jet ng Amerika na accidentally ay napabagsak ng Kuwait. Baka mamaya matarget din tayo na aksidente rin. Ayaw din naman nating mangyari yan. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. Although that will be the best option that we will have as in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin Akala ko ba BBM, kaibigan mo yung Amerika? Akala ko ba close kayo ng mga yan? O bakit hindi ka nila inabisuhan dito? Hindi ba, bilang kaibigan mo sana yung Amerika, abisuhan ka man lang sana nila na lahat ng mga kaalyado nila na bansa na, BBM, marami ka bang mga residente doon sa Israel ay sa Iran? Kasi gigirahin namin yan. Ngayon pa lang, ilikas mo na yung mga tao mo. O ikaw, Vietnam, ikaw Brunei, ikaw Japan, marami ba kayong mga tao doon? O ngayon pa lang, ilikas nyo na kasi aatake kami. Wala bang gano'n? Kala ko ba tropa pits mo yan? So imaginein mo kakampi mo ang Amerika. Binobomba ng Amerika yung Iran. Ilan taon Pilipino nagtatrabaho doon? Samantalang yung Amerika, nagsalita sila kamakailan lang na if you know Americans, sabi nila, no Americans all over the world ang dapat na masaktan. Ganun nila minamahal yung kanilang mga residente. Pero ikaw, kaibigan mong Amerika, binobomba nila yung Iran, pucha, hindi ka man lang inabisuhan. Hindi ba? Dapat man lang kahit papaano, sasabihin mo sa presidente ng Amerika na, oh sir, huwag nang bomban muna naman yan. Marami akong mga OFW dyan, di mo man lang ako sinabihan, di sana maaga nakapaglikas ako ng mga tao dyan, yung embahada ko. Di sana nasabihan na kapag text blast na kami sa mga Pilipino dyan na bobombahin, kaya umalis na kayo. Binobomba nyo na ng ganyan. Di natin alam kung may mga tatamaan ng mga kababayan ko dyan. Kung mahal niya yung kababayan niya, ganun ang gagawin niya. Kasi si Pangulong Duterte, advance mag-isip yan. Nakikita niya na yung sitwasyon. Sabi ko nga sa inyo, nagbigay nga yan ng travel, ang tawag doon, yung deployment ban sa Kuwait noon. Kahit na maraming mga Pilipino ang medyo nalungkot dahil syempre, yun lang ang kabuhayan nila. Yung magpunta ron sa abroad, kahit nga daw delikado, susuungin na nila kasi mamatay sila sa gutom. Tas ito pa presidente, walang utak. Gagawin ni Pangulong Duterte yun at all cost, sabi nga nila. Regardless kung halimbawa walang airstrip o hindi ka makalipad. Anong gagawin mo? Ang tanong, nasaan na yung embahada mo doon? Yung embassy mo doon, baka nauna pang umuwi dito yan, ha? Sana man lang nagsabay ng 5 Pilipino para kahit paano may nailigtas siya, hindi ba? Pero yun nga ang trabaho ng embahada doon. Ang trabaho ng mga embahada natin is alamin yung mga sitwasyon ng mga Pilipino and then kausapin yung bansa na yan. Nandun siya sa Abu Dhabi. Itong mga Pilipino, ililikas namin to. Saan ba pinaka-safe? Di ba? Ganun yun. Kung hindi kayo makaalis diyan sa lugar na yan, at least ikukunin mo lahat ng mga kababayan mo, dadalin mo sila, kahit ishoot mo sila sa bulsa mo. Basta magkakasya sila, basta mapanatilihin mo lang yung safety nila. Pero dito sa sinasabi niya, walang eroplano, hindi naman tayo pwede mag-land travel, so delikado, dasal na lang kayo. Tangina yan. Kanya-kanya muna. Pucha, pagalingan magtago. Total naman daw, pag may utang kayo, pag kinakatok yung bahay nyo, walang tao lagi. Sabi ni Bombay, oy, bayad na utang. Tapos sabi, wala tao. Sasabihin ng kapitbahay, wala tao, nandiyan, tsinelas, dami, labas, Lahat tsinelas sila sa labas sa pinto, pucha, matagin Chinese, Bombay nga. Hindi ba ganyan kayo pagka hinahanap kayo ng pinagkakautangan ninyo, kahit nandiyan kayo sa loob, hindi kayo nagpaparamdam para kayong mga ahas. Anak ng tinapay na yan, ito, hindi ito, ibang klase ito. Parang sinasabi magaling naman kayo magtago pagka hinahanap kayo ng nangungutang, magtago muna kayo para hindi kayo tamaan ng missile. Wisit talaga niyan. pagpalipad. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place. Tangina, kanya-kanya, di ba? Maghanap kayo ng safe place. Anak ng tinapay, anong ginagawa yung embahada natin dyan? Anong ginagawa na binabayaran ng mga Pilipino dyan?
Baka sila nakauwi na sa Pilipinas. Baka pag tinanong mo, kumatok ka sa embahada, tao po, kailangan po namin ng tulong. Nakalagay doon, no, sa pinto. Umuwi na ng Pilipinas, babalik pagtapos ng gera. Tayo na, nauna pa nilang iligtas yung sarili nila kaysa doon sa mga kababayan nila dyan. Anak ng tinapay talaga naman, no. At doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Stay away from areas of danger. Anak ng tinapay, yung mga missile na yan, kung saan tumatama yan, bongbong. Tangina, lahat ng lugar sa mga bansa na yan, delicades. Sa dami ng missile na pinakakawalan, maniwala ka, putya, parang umuulan ng bakal ngayon dyan. So kung gusto mo, stay lang kayo dyan, stay put lang kayo. Pag nabuhay kayo, swerte nyo. Pag namatay kayo, rest in peace. Ganun ba yun? Tanginan niya. Kawawa naman mga kababayan natin. Kayo kasi mga OFW, mga tanga kayo eh. Binoto nyo kasi itong ulaga na to eh. O, ayan tuloy. O. Ang tanong ngayon, Ruth, ay kung ano ba ang posisyon ng pamahalaan ng Pilipinas pagdating dito sa nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Ang Anong posisyon? Dito mo na lang malalaman kung matino utak na itong tokmol na ito eh. Anong posisyon? sagot siya ni Pangulong Bongbong Marcos, wala tayo sa posisyon para humiling ng tigil putukan dahil hindi naman tayo direktang kasama doon. Gago, di ba? Wala daw tayo sa posisyon para humiling ng tigil putukan. Ba't si Risa Ontiveros humihingi ng tigil putukan? Ay na, mas magaling pa si Risa Ontiveros sa'yo. Ay, Risa, ikaw na magpresidente. Buti pa ikaw, humihingi ka ng tigil putukan. Ay lang yan. Para sa isang sovereign na bansa na ayaw mo ng gulo, kahit kaalyado mo yung mga nag-aaway na yan, pwede kang manawagan, itigil na yan. Kasi walang nananalo sa gera. Kasi ang gera, ano lang yan, ang maapektuhan dyan, hindi naman yung mga matataas ang ranggo. Ang maapektuhan naman ng gera, yung mga inosente, yung mga mabababa ang ranggo, na nasa line of fire, sila yung ano. So sana, para maiwasan natin yan, dahil nasa makabagong mundo na tayo, sibilisado naman tayo, lahat ng bagay ay makukuha sa diplomasya, kung ano man ang inyong pinagtatalunan nung panahon pa ni Abraham. Oo, baka naman pwede. Oo, itigil nyo na muna kasi kawawa naman yung mga maapektuhan kasi pati bata, girl, boy, bakla, tomboy, matanda, bata. Oo, hindi makakalusot dito sa mga ballistic missile na ito. Kaya ikaw bilang isang presidente ng isang bansa na nananawa na gusto mo ng kapayapaan sa bansa mo, pwede kang manawagan. I am calling on the United States, Israel and Iran to ceasefire kasi pucha, buti sana kung kayo nagpapatayan, kayo mga politiko nagpapatayan, hindi nadadama yung mga residente. Kawawa naman. Baka naman pwede, pag-usapan nyo na lang muna yan kasi buong mundo ang mahihirapan. Pag nagkagera-gera kayo, buong ekonomiya ng buong mundo mahihirapan. Baka mamaya niyan, mas lumawak pa yan. Mamaya niyan, pati yung North Korea na nananahimik, baka biglang mabaliw yung presidente niyan, biglang sumama yan. Hindi ba alam mo yun? So, bilang isang leader ng isang bayan ng gusto mong yung bansa ay concern ka at gusto mo yung bayang Pilipinas mapayapa, humiling ka ng kapayapaan. Ba't mo sasabihin na wala ka sa posisyon para hilingin na magtigil putukan? Libre naman yan, bongbong. Wala namang bayad yan. Oo, ako nga kaya ko sabihin na please, tigil nyo na yan. Kahit every 1 hour, manawagan ka, libre yan, wala namang bayad yan. Pakinggan ka man o hindi, pero at least may ipakita mo sa Pilipino na yung puso mo, ayaw mo na madamay dyan sa gulo. Sasabihin mo na wala ka sa posisyon para humiling ng tigil putukan. Wala namang bayad dyan, bugok ka talaga. Sa gulong nangyayari dyan sa Middle East. Pero of course, umaasa ang Pangulo na matitigil na itong kaguluhan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran sa lalong madaling panahon dahil ang priority natin at ang concern natin ay ang kaligtasan ng mga kababayan natin sa nasabing lugar. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. And we are asking, of course, for the continued assistance for that Akin na, wala na naman maisip. Pucha, para na naman lutang. Kasi ito, bigyan nyo kasi na script to. for the safety of our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a Caesar and we, the Philippines. Anong Caesar? Caesar Montano? Anong Caesar sinasabi mo? Ano yan? Humihingi ka ng salad? Ano yung sinasabi nito? Ulitin. For the safety of our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a Caesar and we. Anong Caesar? Tangin ng presidente ito. Baliw po talagis. Ay nako, alam niyo umatin ako ng Bible study kanina. Pahiyang-pahiya ako. Yung sa Bible study na inatinan ko, sabi, bawal magmura. Siguro naman mapapatawad ako ng Panginoon kung nagmumura ako ngayon. Kasi ito naman, demonyo to minumura natin. Pantayin mo pati si Cesar na damay. Ina naman talaga, ulitin natin si Cesar. Our people. But
Let me do it now if it will help. Let's hope that there is a CSR and we, the Philippines, Cesar. Oy, Cesar, lumabas ka na. Hinahanap ka rin ni Bongbong kung nasang ka man, Cesar. Buisit ka. ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Ay, nako. Ayan na nga si Cesar. Sana makita mo na si Cesar, buisit. Ayop talaga naman, oh. Pati si Cesar, nananahimik. Tulog na si Cesar, eh. Ginulo-gulo mo pa. O, dito naman tayo, ha? Punta naman natin yung impeachment ni VP Sara. O, 6 grounds of impeachment ni VP Sara kasi kanina matindi ang mga nangyari rito. Oo, may usaping uncurtis pa na naganap dito. Pero dito inilatag yung anim na grounds for impeachment. Pakinggan natin yung 6 na grounds for impeachment sige, pasok. ML Party List Representative Laila De Lima ang mga anyay basehan kung bakit dapat patalsikin si VP Sara. Si Make Love Party List. Oo, si Mamamayang Libog Party List representative na si Saba. Meron siyang 6 na inilatag. Teka, tatatandaan ko. Yung impeachment 1 at saka yung 2, ang endorser niyan, Makabayan at saka ikaw. Yung 1 and 2, binasura na yung 1 and 2 eh. Hindi siya sufficient in form kasi nga hindi kayo sumunod na naman sa sistema at proseso. Nagtataka ako bakit si Leila De Lima ang naglilay ng grounds for impeachment. Hindi naman siya ang endorser, hindi naman siya ang complainant dito sa 3rd and 4th impeachment. Katulad kahapon, ibinasura yung una at pangalawa. Yung pangalawa, nag-withdraw. Yung una, nabasura. Pero nakapagbigay ng manifestation yung mga nag-file ng first and second impeachment. Si Renico, si Sara Ilago, si Tinio, si Mamamayang De Lima, party list. Nakapagbigay sila ng manifestation. Ba't mo sila pinayagan na magbigay ng manifestations nang hindi naman umusad yung mga impeachment complaint nila? Katulad ngayon, sino ang naglelay ng 6 na grounds for impeachment ni VP Sara? Si Leila De Lima. Bakit siya? Ang endorser ng impeachment ng 3 at 4, yung 4th si Abante at saka si yung taga La Union. Yung pangalawa ang petitioner, yung pare. Talaga kayo maintindihan. Pero maganda yung mga napag-usapan dito. Sentro pa rin ang umano'y paglustay ng bise sa kanyang confidential funds. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 6 na grounds na nakapaloob sa ikatlong impeachment complaint ang inilatag sa pagdinig ng House Committee on Justice. Bilang endorser ng third complaint, inisa-isa ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang pagdepensa sa mga grounds ng kanilang reklamo para mapatunayang sufficient in substance. Sige, let's say for the sake of argument. Sige. Kaya siya yung naglilay ng 6 na impeachment impeachment grounds. Dahil siya daw ang alam ko kasama siya doon sa mga yung sa pang-una tsaka pangalawa eh. Pero sige, sabihin na natin nandun siya sa pangatlo kaya siya ang naglabas ng 6 na grounds. Pero tingnan ninyo kung paano babasagin yung 6 na grounds niya. Unang ground ang ukol sa maanumalyang disbursement ng confidential funds ng OVP. Sabi ni De Lima, 3 buwan pa lang na nakakaupo si Sara bilang vice-presidente noong August 2022, nag-request na kaagad ito sa DBM ng 250 million pesos para sa good governance program umano ng kanyang tanggapan, pero 125 million pesos lang ang nai-release. So anong impeachable doon? Impeachable ba na ikaw bilang opisina, may proyekto ka, humingi ka sa DBM? Masama yun? Kayo nga, may mga MOOE kayo. May mga pamasko, pamasahe. Anak ng tinapay. Samantalang ito gagamitin ni Inday Sara sa mga proyekto. Humingi siya sa presidente. Ang doon, binigay naman ng presidente. Binigay ng presidente. Di ibig sabihin, pwede niyang gasasin yun. So anong impeachable offense doon? O ano pa? Pangalawang ground ay ang maanumalyang disbursement ng confidential funds sa pagiging kalihim ni VP Sara sa Department of... Ayan. So ang pangalawa ay disbursement ng pondo sa Department of Education. Ano ba ang pinafile nila dito sa na to? Ano ba yung kanilang pinafile sa Congress? Grounds for impeachment or impeachment. Ano po ba ang impeachable official? Ang impeachable official, Presidente, Vice President, Supreme Court Justice, Ombudsman, yan yung mga
Sandigan Bayan, kasama din yata dyan. Yan yung mga impeachable officials. Ang tanong, ang isang vice presidente, kapag ka ikaw ay itinalaga bilang isang kalihim ng isang ahensya, sino amo mo? Ang amo mo, presidente. Directly reporting ka bilang secretary ng Department of Education saan? Sa presidente. Tama? Hindi mo amo ang vice president. Presidente amo. Magiging amo mo lang yung vice president kapag ka namatay yung presidente at siya na presidente. So ngayon, Inday Sara is the DepEd secretary dahil magkahiwalay yung trabaho niya bilang vice presidente at saka DepEd secretary. Ang dapat na i-impeach, vice presidente, hindi DepEd secretary. Bakit nasa grounds for impeachment yung mga di umanong anomalya na siya habang siya ang Department of Education? Hindi ba may tamang proseso para dyan? Hindi naman natin sinasabi na absuelto siya, pero may tamang proseso para dyan, hindi impeachment. Kasi nga, paano mo i-impeach ang isang Department of Education secretary? Hindi naman nagtrabaho si Inday Sara sa Department of Education bilang isang vice presidente. Ang ginampanan ni Inday Sara do magkahiwalay yung responsibilidad ng vice presidente at saka ng Department of Education secretary. Kahit na isang tao lang 'yan, kailangan kung i-impeach mo si VP Sara doon sa mga nagawa niya bilang isang vice presidente, hindi bilang DepEd secretary. Sabi ko nga sa inyo, hindi man ako abogado, pero ano naman yung common sense man yun, hindi ba? Pwede ko bang ipa-impeach si si George Garcia pala, Comelec, impeachable yan. Pwede ko bang ipa-impeach si sino ba to? Yung taga Department of Tourism. O kaya yan na lang si Claire Castro. Pwede ko ba siyang ipa-impeach? Hindi. Bakit? Kasi hindi naman siya impeachable official. Pwede kang mag-request na ipatanggal mo siya. Kasi ang appointing authority niya, presidente. Yung head ng yung head ng departamento niya at saka yung presidente, may approval ng presidente yan. So ang appointing authority ng vice president bilang isang DepEd secretary is the president. Nag-resign na siya bilang Department of Education secretary. Kung meron siyang sa tingin ninyo, meron siyang mga ginawang hindi ka nais-nais nung siya ay DepEd secretary, i-file nyo sa proper na pwede dyan sa ombudsman. Kasi saklaw ng ombudsman yun. Pero hindi saklaw ng ombudsman ang isang impeachable officer o impeachable official, vice president, president, Comelec. Hindi niya saklaw yun. Therefore, lahat ng mga bintang ninyo na pertains to Department of Education, dapat yan, stricken na yan dun sa grounds for impeachment. Kasi hindi yan pwedeng gamitin. Kasi hindi naman niya ginamit yung kanyang capacity bilang vice president dyan sa trabaho na yan. Ginamit niya dyan, ang ginawa niyang trabaho dyan, yung trabaho ng isang secretary ng Department of Education. Yun yung, mali ako. Sabi ko naman sa inyo, wala naman ako alam. Di naman ako abogado, di naman ako matalino. Education. Sabi ni De Lima, batay sa kanilang mga ebidensya, naglaan ng Kongreso ng 150 million confidential fund Would serve DepEd secretary, DepEd. So dapat to, X na to. Kasi impeachment nga Impeachment, so ang ini-impeach mo, the vice president. So bakit natin sinasama tong itong trabaho niya nung DepEd secretary siya. Engot. para sa DepEd. Hindi anya ito karaniwang ginagamit ng isang ahensya gaya ng DepEd. Ikatlong ground ay ang ilang videos ang ipinalabas. Pangatlong ground. So yung second and third, patungkol pa rin sa DepEd. Aanim lang yan. So kung i-strike out natin yung dalawa na yan, di ilan na lang grounds for impeachment nila? Apat. Apat na lang, alanganin pa. Bas ni De Lima bilang kanyang pagpapatunay sa kanilang reklamo. Ito kasi ay may kaugnayan sa korupsyon at panunuhol umano ni VP Sara sa mga DepEd employees. DepEd pa rin. Isa sa hinarap nila ay ang pag-testify ni dating DepEd Undersecretary at head ng procuring entity. Katulad yan, ito dishonorably discharged din to. Tinanggal ito ng Department of Education dahil scammer di umano ito. Bakit ito pinakikinggan nyo? Sinasabi ninyo yung mga sundalong naglabas ng labing walong sundalo naglabas ng mali-malitang pera na dinideliver nila, ayaw nyong paniwalaan kasi dishonorably discharged. Ito, kinasuhan mismo pala ito ng Department of Education dahil scammer ito. Ginagamit niya yung Department of Education di umano para kumuha ng mga kaperahan. Humingi, mag-solicit, something like that, in that effect. Ba't mo paniniwalaan to? Si Madriaga, kriminal, nakakulong ngayon. Bakit mo paniniwalaan? Kidnapper, bakit paniniwalaan mo? Gagamitin mo dito sa impeachment ni VP Sara. Bakit yung 18 sundalo na
accurate yung kanilang yung kanilang affidavit, bakit ayaw yung imbestigahan at ayaw yung paniwalaan? Double standards yon. Na si Gloria Jumamil Mercado noong September 25, 2024. Di umano, tumanggap si Mercado ng 9 na envelope na direktang nagmula kay VP Sara na naglalaman ng tig 50,000 piso. Suhol daw ito sa kanya bilang disbursing officer. Bilang pang-apat na ground, Ang tanga, no? Yung pogi naman nung nakita niyo yan, yung kausap niya dyan. Ayun, nakita niyo yung kulay blue. Yung kulay blue yung background. Ayun, si Maharlika, si Lorraine Badoy, si Boss Dada, yun, no? Eh, mga kausap ni BP Sara noong mga panahon na yan, no? Kaya lahat kami nun pinatawag sa NBI, eh. Dahil dyan sa na yan, sa video na yan, eh. reklamo rin ni De Lima ang pagbabanta ng Vice Presidente laban sa first couple at dating Speaker Martin Romualdez. Panglima ay ang unexplained wealth at pagkabigo ni VP Sara na isa publiko ang lahat ng kanyang asset. Ayan, katulad yan, yung explained wealth. O sabi ko nga sa inyo, if you're gonna remove 2 and 3. So yung una, ang grounds, yung humingi siya ng pera kahit ilang buwan pa lang siya na Vice Presidente. Tapos kung tatanggalin mo yung 2 and 3, so itong pangalawa na valid, yung babanta daw niya. Paano siya nagbanta? Ang sabi, conditional yun, eh. Conditional nga, yung kanyang pagbabanta. Ang sabi niya, if something happens to me, I talk to someone. Yan lang mga yan na magpapatay sa akin. Something happens to me, you kill them too. May nangyari na ba kay Inday? Wala. May nangyari na ba sa kanila? Wala. Anak ng tinapay talaga naman. So yan lang yung grounds for impeachment ninyo. Arguable yan. Sa ang dami ng mga abogado, actually hati ang mga abogado diyan, marami nagsasabi ng mga abogado, conditional yan, hindi yan tatayo, hindi mo nga siya pwedeng kasuhan diyan, eh. Oo, kasi parang sinabi lang niya may if, eh. Buti ko sinabi niya na I asked someone to kill them. Wait lang kayo. Kung gano'n na sinabi niya, ayan, pwede na. Ngayon din, ikulong nyo na. Pero kung sinabi niya na, if something happens to me, I talk to someone, trabahuhin mo sila. Ay, di ba? Ang tanong nga, seryoso ba yan o hindi? Yun nga, doon pa lang, kailangan mo ng patunayan yung kung seryoso o hindi. Pwede mo bang gamitin na ebidensya yung sinabi lang niya na ganun, hindi naman nakakasugat yun. Di ba? At bilang pang-anim na ground ang umano'y pag-akto ng destabilisasyon ni VP Sara. So yun lang, ang gaan, pag-akto ng destabilisasyon. Anong destabilisasyon? Never nga pumunta to si Inday Sara sa mga rally. Never na nanawagan si Inday Sara na mag-aklas ng taong bayan. Never siyang sumigaw ng Marcos resign. Wala siyang ganun. Ang pinananawagan lang ni Inday Sara ever since, magpa-drug test si Bongbong Marcos. Magpa-drug test. Sabi nung kapatid niya, addict daw, eh. So dapat magpa-drug test. Yun lang hinihingi ng magkakapatid. Kaya nga, di ba, yabang-yabang nung young gun. Sabi, mag-testify ka. Mag-testify ka take ka ng oath. Magpapa-drug test kami kasi sabi niya, magte-take ako ng oath, pa-drug test kayo. Sabi niya, sige. Nag-take siya ng oath, hindi nagpa-drug test yung mga putang ina. Hindi nagsipag-drug test yung mga yun. Paano siguro mga adik kaya hindi nagpa-drug test, eh. Ito si Pulong, si Basti, ito nagpapa-drug test sila. Hindi naman nagpapa-drug test yung mga ulul na to. Yun lang ang panawagan ni Inday. Paano mo siyang anuhan ng rebellion? Kung halimbawa si Inday Sara, sinabi niya hindi siya masaya sa performance ni Bongbong Marcos, hindi ba ginagawa din ni Leni Robredo yan noon? Mayat-maya si Leni Robredo, kung makapigil, obstructionist na nga yan ni PRRD noon, eh. Pero sinampahan ba siya ng rebellion? Tarantado talaga kayo, no? Laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ilang beses daw siyang lumabas sa rally para questionin ang legalidad ng Marcos Jr. administration. Lumabas sa rally para wala siyang rallying inaatinan. Rally ng Iglesia ni Cristo, siya nagpunta. Rally dyan sa People Power Monument, di siya nagpunta. Hindi nga nagpupunta yan, eh. Kasi nga, ayaw niya nun. Ayaw nila nung ganun. Kaya nga, tinan mo. Itong mga, sa totoo lang, di ba? Yung impeachment complaint nila Mike Defensor, di ba? Nila Chavit Singson. Kung matakaw sa kapangyarihan ang mga Duterte katulad ng mga Judas Herodes na yan. Di sana in-endorse ni Pulong. In-endorse sana ni Pulong yung impeachment complaint, 'di ba, nila Defensor, pero hindi, eh. Congressman si Pulong, Congressman si Omar, Congressman si Harold Duterte. Wala nga ni isa sa kanila nag-endorse niyan, eh. Ibig sabihin, hindi nila gustong mawala si Bongbong sa posisyon. Gusto nila ayusin niya yung trabaho niya. Ang gusto ng mga Duterte, magpa-drug test ka. Kung negative ka, di mabuti. Hindi na ngayon natin pwedeng gamitin yung pagiging addict niya. Pero kung positive ka, pucha, dapat lumayas ka na sa posisyon, hindi ka matino. May sakit ka sa utak, kaya So never mo nakita itong mga ito na tumayo sa rally at manawagan kay Bongbong na mag-resign.
Yung unang tumayo ito sa rally, yung unang nagsalita si Pangulong Duterte na adik. Walang sinabi si doon, si Inday Sara na nakasakit kay Bongbong Marcos. Walang ya talaga kayo. Sa lahat ng ito, hindi naging madali kay De Lima ang deliberasyon. Kabilaan kasi ang pagkwestiyon ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa kanyang complaint. Dahil sa kakulangan sa oras, hindi na napagbotohan ng komite kung sufficient in substance ang third complaint laban kay VP Sara. Bukas ipagpapatuloy ang pagdinig para sa ika-4 na impeachment complaint na inendorso naman ni Manila 6th District Ayon. Oh. Hindi ba? Oh, kahit naman kahit naman siguro hindi tayo bagado, baka naman pwede naman natin maintindihan 'yun. 'Di ba? Pwede naman natin maintindihan yung mga mga usapin na 'yan. Diyos mio. Oh, ito, katulad nung kanina yung ipinapaliwanag ko na si BP Sara. Hindi, dito muna tayo kay Suntay. Oo, asan na ba 'yun? Si Suntay. Oh, mahaba 'yan. Ito, yung kay Anthony Suntay. Oh. Ito na lang para mas maganda. O kasi yung sinasabi nila na si Pangulong BP Sara Duterte, si Pangulong Sara Duterte. Meron daw isang interview siya na sinabi niya na gusto daw niyang pugutan ng ulo si BBM. O gusto daw niyang pugutan. O pero pag kinumpleto mo yung yung istorya na yon, sinabi niya na merong isang militar or kakagraduate lang sa military academy na hiningi yung relo niya. Medyo mahal yata yung relo niya. Masyado yata mahal yung relo niya kasi mayabang din si BBM, susuot ng mamahalin na relo, siguro mga tigsa 10, 20 million yung relo niya. Tradisyon kasi yun sa mga gumagraduate na pag ibinigay mo yung relo, sabi nga nila, I will give you my life, give me your time. Parang ganun yung So, hiningi yung kanyang relo, hindi daw niya, sabi niya, why will I do that? So, nung narinig daw ni Inday Sara yun, dahil alam nga ni Inday Sara yung ritual, ibig sabihin, sabi ni Inday, putangin na to si Bongbong, wala talagang alam. Yung kasimple-simpleng tradisyon ng ng mga kadete na gumagraduate, hindi niya naiintindihan. Kasi si Pangulong Duterte, magre-relo yan ng hindi naman masyadong kamahalan. Ang isa sa mga paborito ni Pangulong Duterte na relo, yung Swatch na Omega. Kano man lang yun, parang walang 20 milyon Oo. Pero madalas si Pangulong Duterte, nagsusuot yan ng kahit si Senator Bongo ginagawa niya yan Si Senator Bongo naman G-Shock. O kaya si Senator Bongo meron siya yung relos na Bongo yung pangalan. May mukha niya, may Kaya rin si Pangulong Duterte, meron din siyang laging dala-dala na relos na Malacanang. So para pag may humingi sa kanya ng relo, madali niyang ibigay. Paano magsuot ka ba naman ng milyong-milyong halaga ng relo para kasi para kasi Belly Abante. Walang hiya Buti sana kung pagkalaki-laki ng simbahan niya. Tangina, ilang taon pa lang na congressman nakabili ka na Richard Mille. Sana all. Buti sana kung kasing yaman yung simbahan ninyo ng Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? Buti sana kung ganoon, pwede. Pero walang hiya, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Representante ka ng 6th district ng Manila, ang hirap-hirap ng distrito mo tapos ang yaman-yaman, ang garbo-garbo mo mamuhay. 'Di ba? So yun, mabalik tayo dun sa usapan. Gusto niyang, parang masabi niya, gigil na gigil siya. Ginagamit nila yun. Sinasabi na impeachable offense daw yun. Kaya sinasabi nito ni Suntay na hindi porket nag-isip ka nagkaroon ka ng imagination, maaaring magkasala ka sa batas sa langit, maaaring magkasala ka sa Panginoon. Kasi lahat ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo, nakarecord yan sa langit May 10 utos ang Diyos. Kahit na hindi ka nakita ng batas, hindi ka nahuli ng batas noong kinumit mo yung 10 utos na yan, sa langit nakikita nila yan, nare-record yan. Yan din yung narinig ko sa Bible study kanina. Lahat ng ginagawa mo, iniisip mo, kamunduhan mo, kamanyakan mo, lahat yan nakarecord doon. Kung gaano ka karaming beses magmura, lahat yan nakarecord doon. Pero ako exempted. Exempted ako kasi ang minumura ko yung mga salot sa lipunan. Kaya exempted ako. Hindi ako mapupunta sa impyerno. At kung mapunta man ako sa impyerno, hantingin ko isa-isa yan. Doon, wala nang batas-batas doon. Talagang susuntukin ko araw-araw yung mga yan. Sa impyerno, hindi dito sa totoong buhay. Kasi sa totoong buhay, di ka naman makalapit sa mga yan. Pera ng taong bayan, pinambabayad ng mga bodyguard ng mga ulol na yan armado pa yung mga yan. So wala tayong kalaban-laban sa mga hudas na yan. Pero ito, kung ano man yung isipin mo, ayun, maaaring doon sa langit, hindi ka makalusot. Pero sa batas ng lupa, pwede kang makalusot. Kasi mayroong mga may mga bigat yung mga kasalanan na nagagawa. Kung yung kasalanan, ginawa mo lang sa utak mo.
pero hindi mo naman ginawa talaga, wala kang kasalanan sa batas. Halimbawa, nakita ko, yung relos, ang ganda, mahilig ako sa relos eh. Nakita ko, ang ganda naman ng relos na yun, Patek. Gusto kong magkaroon yan. Gusto kong nakawin. Oh, nagkasala ba ako sa batas? Hindi. Bakit? Kasi gusto ko lang naman nakawin, hindi ko naman ninakaw eh. Di ba? O si Inday Sara, nung sinabi niya, galit na galit ako nun. Talagang ini-imagine ko, pinupugutan ko siya ng ulo eh. Nagkasala si Inday Sara sa batas? Hindi. Bakit? Hindi naman niya ginawa. Buhay man si Bongbong, mamamatay man si Bongbong sa sakit. Hindi naman mamamatay yun sa kamay ni Inday Sara, kayo naman. Di ba? Mamamatay naman yan sa, sa karma. O, so walang, paano magiging impeachable offense yun? Walang kayo. Kaya yun yung sinabi dito ni Bong Suntay. Sabi ni Bong Suntay, nakita ito, pakinggan nyo na lang, yung sasabihin ni Bong Suntay. Ashley, alam mo minsan, nasa Shangri-La ko, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Tama naman yung sinabi niya eh. Nakita ako ng magandang babae dahil sa serpent seed, di ba? Dahil sa serpent seed na nakabaon sa aking puso. O kasi ang mga tao, ipinanganak yan simula nung nagkasala si Eva at Adan, nung sila'y nalansi ng Satanas na kainin nila yung pinagbabawal na prutas. O nagkaroon na ng kasalanan. O naitanim ng Satanas yung kasalanan. At ang tao, ipinanganganak yan, makasalanan na. Meron na siyang serpent seed sa kanyang puso. So ngayon, hindi mo yun mapipigilan hanggat hindi ka kumukonek sa Panginoon at kaya nga, 'di ba, may dalawang klase yan eh. Ang kasalanan, nagkakaroon ka daw ng kasalanan kapag yung will mo yung sinusunod mo. Kasi kapag yung will mo ang susundin mo, yung sarili mo ang iisipin mo, lahat yan puros kasalanan. Kamanyakan, material na bagay, ganyan yan. Pero kapag ang sinunod mo is yung will niya, utos niya, o siya ang susundin mo, gagayahin mo yung buhay niya, at siya ang hahayaan mo na magdesisyon para sa'yo. Hindi mo hahayaan na yung kasalanan na nakabaon sa'yo, ang susundin mo, magiging kang matuwid na tao. Ganun yun. So, ang tao, katulad nito ni Suntay, hindi pa siguro siya talaga, thy will be done. Kaya pag nakakita siya ng sexy, uy, grabe. Sarap. Diba kung ano iniisip niya? Meron pa nga dyan eh. Grabe ka naman makatingin. Makatingin ka naman para kang nang huhubad. Diba may mga ganun eh. Makatitig naman to. Kala mo naman kinakain na ako ng buhay. Alam mo yun, yung parang ini-imagine mo lang, hindi mo naman ginawa. O may kapagkakasala ka sa batas? Wala. Sa batas ng tao. Pero sa pagkakasala sa batas ng langit, meron. Oo, meron. O kaya kayo, mga nanood ng Bold nood kayo nanood ng Pornhub. Oo, kayo, panay ang ninyo panay ang kamanyakan nyo. Anood kayo nanood ng mga sexy nagtitiktok dyan na papangit naman Ang itim na mga kilikili, nagtitiktok dyan sa cellphone, nood kayo nanood. Ano yan? Kahalayan yan, kasalanan yan. Oo, maniwala kayo. Kasalanan yan sa langit, pero sa lupa, kasalanan yan, hindi. So, yung sinabi ni Inday Sara na, gusto ko talaga, kasi inamin naman ni Inday Sara sabi ni Inday Sara, nagpunta siya doon sa KOJC, nung nag-speech siya, nung anniversary ng KOJC. Sabi niya, wala pa ako sa spiritual state na meron ang mga taga KOJC na they can love their enemy. Sabi ko sa'yo, ganyan mukha ni Tory, minahal nila yan si Tory. Kahit na si Tory mukhang taing natapak-tapakan ng 5 tao eh. Mahal pa rin nila si Tory kasi nga yun ang turo sa kanila ni Pastor Apollo Kibuloy na love your enemy. Doon mo masusubukan ang talagang tatag mo kapag kayong tao na nambalahura sa iyo minahal mo pa rin kabila ng mga kahayupan kademonyohan na ginawa niya. Diyan mo talaga makikita na malinis ang iyong puso. Sabi ni Inday Sara, wala pa ako sa ganun. Kita mo naman kay OJC, 16 days, binaboy-baboy sila. May mga namatay pang miyembro. Kita mo, may nasaktan ba? Lumaban ba sila? Hindi naman. May namatay ba na pulis? Buti nga yung pulis, nakapatay pa sa kanila pero sila, wala silang nagantihan. Hindi ba? Kasi yan ang aral sa kanila. Sabi ni Inday Sara, wala pa ako sa ganyang state. Hindi ko pa kayang magpatawad. Hindi ko kayang mahalin yung mga humahayop sa akin. Kaya yung naisip ni Inday Sara na yun, bagamat nagkasala siya sa Panginoon, hindi siya nagkasala sa batas ng tao. So hindi mo siya dapat i-impeach dahil doon, dahil lang ini-imagine niya. Ako araw-araw ko rin ini-imagine si Bongbong na papayat ng papayat hanggang maging alam mo si Benjamin Button. Benjamin Button ba yun, yung pelikula ni Brad Pitt na habang tumatanda siya, bumabalik siya sa pagkasanggol. Kasi alam mo, one of the allegations were yung statements na binigay ni Vice President Sara na sinabi niya na i-imagine niya
na dahil dun sa sitwasyon mo sa eskwelahan, na-imagine niya na parang gusto raw niya putulan ng ulo si Presidente. Meron desire. So there's imagination and desire. Pero ang sinasabi na, stated rin by Kong Rufus, yun naman hindi naman criminal act yung imagination at desire. Ang sinasabi ko lang, parang ako, yung not necessarily or specifically kay Ann lang, kahit kanino naman na siguro na someone from the opposite sex na usa stand out. You know, you cannot help having imagination. Kaya nga, wala naman lang Nakakatakot naman. Nakakatakot naman yung bigla sumingit sa likod. Pudyang inang yan. Mukha pa naman kriminal, oh. Bigla sumingit. Kala ko bumunot ng baril. Mikropono lang pala. Walang hiyan to. Matigas ang mukha nito. Anong ano yan? Anong estasyon yan? Walang hiya, oh. Sisantihin yan, ha? sabi ko, sometimes, you know, nagkakaroon ako ng imagination at desire. Yun lang. So there's nothing wrong. Kaya nga sinasabi ko, you know, we cannot censure everything because it sets a bad precedent. Ibig sabihin, anong pinakita dyan? Yung composition pala ng komite, pagka meron kahit na isang word lang na sabihin mo na hindi nila magustuhan, they can strike it out of the record. And this Ayun ang problema kasi dyan sa committee na yan. Committee de linis-linisan. Committee de linis-linisan, mapupunta sa langit-langitan. O akala nila pagpunta na doon, langit. Tanga, hindi langit yun. Amoy gasolina yun. Loko-loko kayo. is the second time that they stock out mga statements that I made, which are neither illegal, neither unlawful, but actually factual. Kaya nga, sasabi ko nga, what's the definition of imagination? What's the definition of desire? You know, only a dirty mind can impute something which is dirty. Doon sa statements na yun. I can say, I desire to work for ABS-CBN because I'm a reporter. Is that criminal? Is that unlawful? Is that bad? Kung sasabihin ko, ay, desire ko maging agamulak, na-imagine ko sarili ko maging agamulak. Is that unlawful? Is that immoral? Saying those? Now, it depends on, siguro, pagka madumi yung isip mo, then sasabihin mo, ay, ano yan, immoral yan. But siguro, hindi madumi yung isip ko eh. Ako, I just know how to appreciate beauty. And kaya sinabi ko, minsan, nai-imagine ko rin ako si Aga Mulak eh. Nung bata ko, sinabi Oo, minsan nga ako nai-imagine ko. Magkasama kami sa isang sabi ko nga, di ba, si Inday Sara nung na-interview namin. At antayin nyo, mayroong part 2 yan. O, si Inday Sara nung in-interview nga namin, nag-imagine talaga ako para siyang kumikislap. Sabi ko, Ay, ang ganda talaga ni Inday Sara. Siguro pag naamoy nito yung pabango ko, baka iwanan nito si Man Scarpio. Tatanggapin ko naman siguro yung mga anak niya. Kahit ilan yung anak ni Inday, siguro kahit dagdagan niya pa ng 5. Okay lang sa akin. Basta, kasi crush na crush ko talaga siya eh. Alam mo yun, may kasalanan ba ako? Oo, nagkasala ako sa Diyos. Kasi may asawa na yung tao, tapos pinagpapantasyahan ko pa. Pero hindi ko naman tinuloy ba? Sa isip ko lang naman yun. Basta importante, hindi ako madimanda. Yun ang importante sa lahat. Nagkasala ako sa langit, pero hindi ako nagkasala sa lupa. Hingi na lang ako ng tawad bukas. Ganun ang gagawin ko. sabi nila, magkamukha kami. Pero, yun, na-imagine ko lang. Desire ko rin maging kasing gwapo niya. Baka pagka pinanganak ako ulit. Now, is that immoral? Should it be stricken out from this interview? Yun lang. We should not put malice in something which is not malicious. Yun lang. And this is very important. Sabi ko nga, kaya nga, una pa lang, kahit na nung first day sinasabi ko, members of the committee should not only appear impartial, we should be impartial. Because we are hearing an impeachment complaint on the second highest elected official of the land. Yun ang hindi natin maintindihan. Why is that a second highest official, pinai-impeach mo, wala naman kayong mahihita kung halimbawa ma-impeach yan. Ang pinakamahihita nyo lang ay hindi na yan makakatakbo sa any position sa gobyerno. Pero ako, for the longest time, ang alam ko talaga na pinai-impeach, yung mga katulad niyan, Supreme Court Justice, yung may silbi. Kasi masasabi ko talaga, ang VP wala naman talagang silbi yan eh. Yung significant, yung kanyang role. At talagang life and death situation kapag itong tao na ito ay nanatili sa posisyon. Ano naging life and death situation yan para sa mga Pilipino? Gusto pa nga ni Inday Sara tumulong sa mga Pilipino, aga-aga, puro politika sila. Ang ini-impeach presidente, lalo na kapag ganito may usapan ng bilyon-bilyon, ng mga ninakaw sa pera ng taong bayan, mali-maleta, mga flood control, yan ang dapat na ini-impeach para mawala sa pwesto at hindi na makapagnakaw. Vice President, i-impeach mo.
Walang hiya. Wala man trabaho ng Vice President. Kaya nga nakakapamasyal si Inday Sara dahil ang mandato ng Vice President, klaro Bukod sa mga personal na nila, na mga ganap ng nila, ng opisina nila, kung hindi ka bibigyan ng mga hindi ka bibigyan ng trabaho, yung maging maging tawag diyan, yung state ang tawag diyan, yung secretary ka ng mga ahensya ng gobyerno, wala kang gagawin, antayin mo na yung presidente mamatay. Yan ang trabaho ng VP, bakit may papa-impeach yun? Walang due naman. Besides, ang nagdi-disburse ng pera ay Office of the President pa din. O kung si Sandro Marcos wala siyang pananagutan sa mga mga insertions niya dahil hindi naman daw siya ang humahawak ng pera. Ganun din naman si Inday, wala na namang hinahawakan pera si Inday. Si Inday naman ang hinahawakan niyang proyekto na tapos inaano na lang nila. Kinukuha na lang nila yung gagastusin sa DBM. Hindi naman yun yung parang meron kang 400 million, ito yung pera, bahala ka na dyan. Hindi naman yun ganun. Oo, hindi ba? So dito talaga hindi natin maintindihan itong mga utak nitong mga ulul na ito. O yung kaninang sinasabi ko, mga bossing, ha? O yung kaninang sinasabi ko patungkol dito sa yung si VP Sara bilang DepEd Secretary ay dapat dapat hindi siya ayusin ko lang to. Dapat hindi siya ini-impeach. O dapat ang may impeach lang kung VP ka. Ito yung paliwanag dyan. Pakinggan ninyo bago tayo magtapos. Ground number 2 is totally outside the jurisdiction of this impeachment court. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education. In fact, Madam Chair, it is very clear that once you are able to see there are some grounds of the Vice President to be able to be tried in the Senate, it is only a removal from office of the Vice President and perpetual disqualification. In the case of the second ground, specifically, it talks about actions of the confidential funds in the Department of Education. Madam Chair, the Executive Order 292 of the late President Cory Aquino under his legislative powers in 1987 provides that the office of the Vice President is totally different from the office of the Secretary of a department. We have here, very clear, I have here, you can see here, Book 2, Distribution of Powers of Government. What does it say? Here, executive, exercise of executive power, the President. It is vested in the President. And Section 12, the Vice President also shall have the same qualification and so forth of the President, and he will be, it is he here, but it should be genders equal, may be removed from office in the same manner as the President. So this is under Book 2, Chapter 3. Now, we go to the Secretary of Education. Where is he found? It is on Book 4. Book 4 provides for the executive branch. The departments, it says here, Section 1, the executive branch shall have departments as are necessary for the functional distribution of the work of the President for the performance of function. Section 3, department proper. The department is run by the Secretary. Madam Chair, all of this will show that there is a dichotomy, a separation of the Vice President when he was appointed without need of confirmation. Then that is another duty of hers. And we are not here going to try the Vice President as Secretary of Education. We are only here to try his actuations in the office of the Vice President, wherein removal in case of impeachment could be ruled by the Senate. And therefore, Madam Chair, clearly, according to our rules which says determination of substance is met when there's a recital of facts constituting the offense charge, and there is an and here. And determinative of the jurisdiction of the committee. Determinative of the jurisdiction. What is the jurisdiction of our committee? Impeachment is an impeachment now committee to impeach. The charges are to impeach the Vice President as provided
by our Constitution. So therefore, not only is there a lack of recital of the facts, what is important here is that this round 2 is not determinative of the jurisdiction. So everything here, from 2 up to 6, which pertains to the Secretary of Education, should be ousted and dismissed immediately for being not within the jurisdiction of this committee. Thank you, Madam Chair. The chair wish Oh, di ba? Kalinaw-linaw. Napakalinaw. Nung paliwanag. Na ang impeachable, since nandiyan kayo sa Congress at pinag-uusapan ninyo yung impeachment, ang dapat ini-impeach nyo yung gawa ng Vice President. Kasi even if parehas na tao yun, pero magkaiba siya ng function, merong proseso para doon sa isa kang secretary at may proseso para sa isa kang vice presidente. So doon pa lang, alam mo na hindi naiintindihan nitong mga nagsasampa ng kaso na kung ano yung sinasampa nilang kaso. So this is a good point and I hope na bigyan nila ng merit. But I'm sure, just like the ICC, na even though sobrang galing nito ni Kaufman, kahit sobrang galing nito ni Kaufman, dahil political ang ICC, tanggap na ng mga Duterte na dyan na si Pangulong Duterte talagang mamamalagi sa ICC. Ganon din dito sa Congress. Kunyari, hearing pa to. Nagtatalo-talo pa sila. At in the end, makikita mo, sufficiency in form and substance or sufficiency in substance. Ito. At yan? May impeach ulit yan sa Congress. Pero sigurado hindi niya palulusutin ng Senado. Kahit gaano ka-traidor yung mga tao dyan, political suicide talaga yan kapag lumusot yan sa Senado. Kasi dito sa Congress, okay man lang. Dahil, sila distrito lang yan. Kailangan lang nila na boto, ilang piraso lang. Sa dami ng mga nanakaw nitong mga to, kaya nilang bumili ng boto. Kita mo, yung anak ni Akop na dyan sa Antipolo, sabi nila, namimili daw ng boto. Diba? Kabago-bago pa lang, hindi pa nagiging congressman, namimili na ng boto. Paano na pag naging congressman yan? Corrupt na, hindi pa nga nananalo. Paano pag nanalo yan? So yan yung mga dapat na hinahabol natin. Sabi ko nga sa inyo, habol kayo ng habol sa mga assets ng Kingdom of Jesus Christ, pero hindi nyo hinahabol yung mga magagandang relo ng mga congressman. Yung mga lavish na pamumuhay ng mga congressman, mantakin mo, mag-gimmick sa ibang bansa. Anak ni Rapi Tulfo, milyon-milyon yung ginagasta. Si Rapi Tulfo, milyon-milyon, nagbibigay ng tip, daan-daan libo. Di ba yan ang dapat na tinitingnan, yan ang dapat na hinahabol natin. Kasi kahit ba naman pera nilang sarili yan, the fact na swelduhan ka ng taong bayan, dapat hindi ka ganyan umasta. Dapat hindi ka ganyan manamit, dapat hindi ka ganyan mamuhay. Tingnan mo mga Duterte, paano sila mamuhay? Simple. Naniniwala ba ang tao pag sinabi mo, si Pangulong Duterte, magnanakaw, si Inday Sara, magnanakaw? Nakita mo si Inday Sara ang marangya ang pamumuhay? Nakita mo si Inday Sara na nagpatik Philip, nag-Richard Mille? Hindi mo sila nakita na ganun. Kasi nga, alam nila na ikaw bilang isang lingkod bayan, dapat mamuhay ka ng tama lang. Huwag yung sobra doon sa sweldo na kinikita mo. Di ba? Mga visit kayo. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, i-like, i-share ninyo at pwede kayo mag-super thanks. Malaking tulong yan. Pampagawa natin ng sombrero at saka ng t-shirt ng Barateros for Inday Sara. Mabuhay kayo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay,
walang